Jaime, hindi pa rin ba tumatawag si Ethan? Nakalimang tanong na ata ako kay Jaime, kung tumawag na ba si Ethan sa kanya. Sa akin kasi ay di pa rin siya tumatawag, kaya naisip kong baka kay Jaime siya tumawag. Lumipas na ang isang araw ngunit wala pa rin si Ethan dito sa Japan. Hindi rin ako nakatulog, dahil binabantayan ko ang pagdating niya, kaso hanggang ngayon ay wala pa rin. I sighed. Kung pwede lang akong bumalik sa Pilipinas ay ginawa ko na. Ang problema nga lang, tinago ni Jaime ang passport ko. Hindi lang naman kaming dalawa ang narito sa bahay. Mayroon silang kasambahay dito, at nandito rin ang caretaker ng bahay, dahil wala naman talagang nakatira rito. Hindi pa tumatawag sa akin ang asawa mo. Pero ang sabi ni Miranda, natapos na raw ang problema nyo kay Krista. Tumango ako at hindi naiwasang ngumiti. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabing iyon ni Jaime. Alam kong ligtas si Ethan at anumang oras ay dadating na siya rito. Aalea, may ipapakilala nga pala ako sa iyo mamaya. Kumunat ang noo ko sa sinabi ni Jaime. Ipapakilala. Ibig sabihin may darating dito, sino naman kaya iyon? Magtatanong pa sana ako nang may mag-doorbell sa labas ng bahay, pupuntahan na sana iyon ng isa sa mga katulong niya, ngunit pinigilan ito ni Jaime. Sandy ako na ang titingin kung sino iyon, ipagpatuloy mo na lang ang ginagawa mo sa kusina, sambit ni Jaime. Sinundan ko ng tingin si Jaime, at pagbalik niya sa loob ay may dala na siyang isang magandang babae. Mukhang may lahing Japanese, ito ba yung sinasabi niyang ipapakilala niya sa akin? Ngumiti ang babae sa akin at saka yumuko, tanda ng pagrespeto. Ganon din ang ginawa ko. Alea, this is Yuri, girlfriend ko, sambit ni Jaime. Nanlaki ang mga mata ko, girlfriend. Ibig sabihin, matagal na siyang nakamove on kay Krista. Hi Alea, nakukwento ka sa akin ni Jaime, mienhing sambit ni Yuri. Yuri Okinawa, iyon ang buong pangalan niya. Japanese ang tatay niya, at ang nanay naman niya ay isang Filipina. Tama nga ang hinala ko na may lahing Japanese siya. Sa mga mata pa lang niya ay mahahalata na. Her hair is long and straight black. Singkit ang mata niya, at mayroon siyang maliit na ilong na bagay sa hugis ng kanyang mukha. At maputi siya. Sa tingin ko ay mas maputi pa siya sa akin. Matangkad din siya at payat lang. Nice to meet you, Yuri, sambit ko at tinitigang mabuti si Jaime. Maraming tanong sa isip ko, ngunit bago ko pa maisatinig yun ay nagsalita na si Jaime. Don't worry, she's not a rebound. Alam niya ang tungkol kay Krista, and I assure you, I won't fool her, natatawang sambit ni Jaime. Tumango na lamang ako dahil nasagot niya na naman ang tanong ko. Ang sabi kasi niya ay mahal niya si Krista, di ba? Kaya ang akala ko ay mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Yun pala ay may iba at bago na siyang girlfriend. I'm just worrying with his new girlfriend, kasi paano kung rebound lang pala siya at ang totoo, mahal pa rin ni Jaime si Krista. Siguradong masasaktan itong si Yuri. Pero hindi naman siguro mangyayari ang iniisip ko, dahil hindi naman ganong lalaki si Jaime. How could I say that? Dahil noong mahal pa niya si Krista, hindi siya nagkaroon ng ibang girlfriend, ngayon lang dahil sigurado na siyang nakamove on na siya kay Krista na obsessed naman sa asawa ko. Speaking of asawa, hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Lumipas na ang tanghali, rito na rin kumain ng tanghalian si Yuri, ngunit wala pa rin siya rito. Kahit si Miranda ay wala pa rin. Pero nasabi sa akin kanina ni Jaime na hindi makakasunod si Miranda rito sa Japan, dahil pupuntahan pa niya ang asawa, at ang anak niya sa Palawan. Totoo ngang nasa probinsya ang asawa niya, at ang kanyang anak. Gabi na ngunit hindi pa rin umuwi ang girlfriend ni Jaime, yun pala ay dito siya matutulog. Nasa sala sila habang ako naman ay nagpaalam na pupunta muna sa aking kwarto. Doon na lang ako maghihintay ng tawag o text ni Ethan. I tried to text him again, na-text ko na siya kanina paggising ko, ngunit di naman nag-reply, ganun din ang ginawa ko kahapon noong dumating kami rito, ngunit wala ring reply kaya, di ko na sinubukan, ngayon na lang ulit. Me, I miss you. Where are you now? I won't doubt Ethan. Alam kong mahal na mahal niya ako, kaya hindi ko pagdududahan ang whereabouts niya. Pero gusto ko talagang pumunta na siya rito, dahil miss na miss ko na siya. Kung bukas ay wala pa rin siya, I'll just stroll around, dahil hindi pa naman ako nakakapunta rito. Siguro ay magpapasama ako kay Yuri dahil taga rito siya.
Kalahating oras na ang lumipas simula nang isend ko ang text na iyon, ngunit wala pa rin siyang reply, kaya hindi na ako umasa. Natulog na lang ako dahil gabi na naman, at kailangan maaga akong matulog dahil may baby sa loob ng tiyan ko. Pagkagising ko ay nagtanong ako agad kay Jaime kung nandito na ba si Ethan, ngunit ganun pa rin ang sagot niya. Hindi bale, pangalawang araw ko pa lang naman dito kaya ayos lang. Gagawin ko na lang muna ang plano kung magpasama kay Yuri, para makapasyal naman dito sa Osaka. Ingatan mo si Alea, she's pregnant, paalala ni Jaime sa kanyang girlfriend, at saka siya hinalikan sa noo. I can't help but to think about Ethan, because of his gesture towards Yuri. Pero wala naman akong magagawa kung hindi ang isipin na lang siya, dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siya rito. Yes babe, I'll take care of her. Ngumiti si Yuri sa akin. Dinala niya ako sa Osaka Castle Park. Ang sabi niya ay marami raw cherry blossoms rito, lalo na ngayong season. Umupo kami sa isang bench, at pinagmasdan ang pagbagsak ng mga cherry blossoms sa lupa. You know, I am still worried about Jaime's love for Krista. Nagulat ako nang sabihin iyon ni Yuri, wala sa isipan ko na mag-o-open siya sa akin tungkol sa relasyon niya kay Jaime. Hindi naman kasi kami lubusang magkakilala, kaya bakit siya magkukwento sa akin, ng tungkol sa nararamdaman niya? I'm scared. Natatakot akong metsepwera na naman. I don't want to be a rebound anymore. Nangyari na to sa akin, pero hanggang ngayon ay di pa rin ako natututo sa mga pagkakamali ko. I feel like I'm committing the same mistake again. Natatawa ngunit maririnig mo ang kalungkutan sa tono ng pagkakasabi niya noon. I didn't answer because I know that she just wanted to let her thoughts out. Ayoko namang pangunahan ang mga sinasabi niya. Malaki ang tiwala ko kay Jaime, at yun ang problema ko. Nangyari na rin ito sa akin dati eh. Sa sobrang laki ng tiwala ko sa dati kong boyfriend, hindi ko na napansin na I'm losing my grip with his hands. Unti-unti na palang nauubos ang pagmamahal niya sa akin, dahil sa pambababae niya. Malaki ang tiwala niyang malaki ang tiwala ko sa kanya, kaya nagawa niya iyon sa akin. Tumungo ako. Somehow, I feel like we're the same. In my past relationships, I'm always a rebound. Always the second one. Yung mga ex ko na ginawa akong rebound. Ayon, naging asawa, yung mga ex nila at masayang namumuhay dito sa Japan. Minsan nga ay nagkikita kami, at kasama pa ang asawa at mga anak nila, ngunit wala naman na akong nararamdaman na sakit. Pero itong kay Jaime, ibang issue na ito, she laughed. I know she's about to cry, kaya naman hinaplos ko ng marahan ang likod niya. At ayun na nga, bumuhos na ang mga luha niya, ngunit patuloy pa rin siya sa pagkwento. You know, he's my childhood friend. My childhood sweetheart. My supposed to be totga. Noong malaman kong natutunan niya rin akong mahalin, sobrang saya ko. Pero may parte pa rin sa akin na hindi kayang maniwala sa mga sinasabi niya, dahil alam kong malalim ang naging pagmamahal niya kay Krista. Tumingin siya sa akin habang nagpupunas ng luha. Can you give me your thoughts about my situation? Panipik. Mas lalo akong nagulat, noong sabihin niyang gusto niyang marinig ang opinyon at ang mga iniisip ko, tungkol sa dinaramdam niya. Ako rin, malaki rin ang tiwala ko sa mga taong napapalapit sa akin. Si Jaime at si Miranda, I thought that I'm wrong for trusting them. But it turned out to be right. Hindi masamang sumubok ulit sa pagtitiwala. Just follow what you really want. If you love Jaime, there's no harm on taking risk. Kasi sa pagmamahal, maraming beses ka munang masasaktan, bago mo malaman kung sino talaga ang para sa'yo. Maybe I'm just lucky enough because my husband learned to love me too. Sana ay naintindihan niya ang mga sinasabi ko sa kanya ngayon. Ngunit nakita ko sa mukha niya ang kalituhan sa mga sinabi ko, kaya naman dinugtungan ko pa iyon. Ethan and I happened because of the arranged marriage thingy. May girlfriend siya dati at nakisawsaw lang ako sa relasyon nila, kaya nasa akin siya. But eventually, he loves me enough para hindi ko maramdamang inagaw ko lamang siya. Tumango naman si Yuri at saka ngumiti. Niyakap niya rin ako, bago kami tumayo para magpatuloy sa pamamasyal. I know what I really want now. Thanks for enlightening me. Namasyal pa kami sa iba't ibang lugar na meron dito sa Osaka, Japan.
Napag-alaman ko rin na mahilig sa street food si Yuri, dahil sa mga tindahan ng street foods niya ako unang dinala, pagkatapos namin sa Osaka Castle Park. Sobrang swerte na ni Jaime sa babaeng ito, sana ay hindi na niya pakawalan. Habang naglalakad kami, ay nauuna sa akin si Yuri at sumusunod lang ako sa kanya, ngunit nagulat ako nang bigla siyang humarap sa akin. Can you help me out? May naisip kasi ako, sambit niya. Sobrang hinhin ng boses niya pati ang mga galaw niya. For a half-Japanese woman, magaling siyang magsalita ng Tagalog, at magaling din mag-Japanese. Sure, as long as kaya kitang tulungan, I'm willing to help, ngumiti ako sa kanya. Talaga, thank you so much. Sinabi niya na sa akin ang plano niya habang naglalakad kami. Nanlaki ang mga mata ko, dahil sa gusto niyang gawin. She's planning to propose to Jaime. Are you sure you want to do it? Paulit-ulit ko iyang tanong sa kanya. Paulit-ulit din naman ang sagot niya, yes Alea. I sighed. Anong magagawa mo para sa pag-ibig? Nalaman kong 1 taon na sila ni Jaime. I think, Jaime's gesture towards Krista is out of sympathy only. Pero ang totoong mahal niya ay si Yuri na talaga, hindi naman kasi sila aabot ng 1 taon kung hindi niya totoong mahal si Yuri. Sinabi niya na sa akin ang buong plano niya, at hindi naman mabigat ang pinapagawa niya sa akin. Ako lang ang taga-sulat sa notebook planner niya, para sa mga dapat gawin, at kung may suggestions daw ako ay ilagay ko lang daw doon sa kanyang notebook planner. Nakasunod lang ako sa kanya, habang siya naman ay naghahanap ng mga pang-designs and pang-decorate. Sa bahay nila Yuri gaganapin ang proposal niya, at alam na rin daw iyon ng mama at papa niya. Napailing na lang talaga ako, nakaplano na pala talaga ito, bago pa man niya sabihin sa akin, at bago pa kami makarating dito ni Jaime. It's good to have a new friend like her. Namimiss ko na rin naman si Leslie at Marga, pero ang magkaroon ng bagong kaibigan ay nakakatuwa. Maybe I should told them about Yuri. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-send ng picture sa group chat namin. Marga, where are you? Japan. Leslie, sinong kasama mo riyan? Me, I'm with a friend, her name is Yuri. Leslie, punta kami dyan ni Marga. Nandyan ba si Sir Murphy? Me, wala Leslie. Ako lang ang nandito. Sabi niya ay susunod na lang daw siya. Marga, we'll book a ticket. Send us your address para mapuntahan ka namin dyan. Marami kang dapat ikwento sa amin. Me, talaga, sige see you. Pinatay ko na ang cellphone ko. It's good to have a few but real friends. Sila lang talaga ang mapagkakatiwalaan ko sa simula pa lang. Siguro ay pati na rin si Yuri ngayon. Nakasunod pa rin ako kay Yuri, at ngayon ay nasa loob na kami ng mamahaling restaurant. Siguro ay nakaramdam na naman ng gutom itong kasama ko, at 6 PM na rin kasi. Pero bago pa ako makadiretso, ay may hindi ako inaasahang makita. Naka-side view ito pero alam ko na agad na siya iyon. Walang duda, may kausap siyang isang babae at nakangiti pa rito. Alea, this is Suruton Tan. Masarap ang udon nila rito kaya ipapatikim ko sa iyo, sambit ni Yuri. Walang alam sa kung sino mang nakita ko. Ang asawa kong si Ethan ay narito na sa Japan, and he's with other woman.